Sa gitna ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, hindi lang sa gitna ng karagatan umiinit ang tensyon. Pero dito sa Senado, mariing kinwestiyon ng isang senador ang presensya ng mismong kinatawan ng Beijing dito sa Pilipinas. Tahasang sinabi ni Senador J.D. Ejercito na mas makabubuting palitan na ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Ayon sa Senador, tila lalo lang ginagatungan ng mga opisyal ng embahada ang sigalot sa halip na ayusin ito. Instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Sa tanong kung dapat bang palitan ng Chinese ambassador, iginit ng senador na hindi nakatutulong ang kasulukuyang opisyal sa pagpapabuti ng ugnayan ng dalawang bansa. I don't think he is, they are, the current embassy officials of China are improving or helping improve the relationship between China and the Philippines. So, Aminado sa ehersito na nasira na ang relasyon dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero aniya, dapat gawin pa rin ang lahat para sa isang diplomatikong paraan. damage na nga yung ating relasyon dahil sa West Philippine Sea issue. Dapat sana we exhaust all diplomatic means. Yun naman tayo We do not want war. Nilinaw din ng senador na ang kanilang tindig ay hindi para mag-udyok ng gyera. Una rito ay naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy. Sa isang matapang na pahayag, iginit ng kanilang spokesperson na sila ang binabastos at tinatakot ng ilang senador. Tinukoy pa nila ang umunoy bastos na pahayag ng isang senador sa plenaryo laban sa Chinese diplomat. Ayon sa embahada, tinawag umuno silang bully, bad guest at troll farm, mga bansag na anilay hindi nagpapakita ng respeto. Iginit din ng Chinese Embassy na hindi nila sinusubukang patahimikin ang Senado, kundi tumutugon lamang sila sa mga anilay maling paratang. Sumagot naman si Senate President Vicente Sotto III. Ayon kay Sotto, tila nais umunong patahimikin ng Chinese Embassy ang Senado sa pagtawag dito na hypocrites at ignorant. Dagdag pa niya, kung may pag-uusap tungkol sa respeto, dapat ito'y parehong panig ang nagbibigay. Sa gitna ng bayan, nananawagan naman si Senador Robin Padilla ng mas mahinahong tono. Ayon sa kanya, dapat sundin ang direksyon ng Pangulo pagdating sa foreign policy. Firm and diplomatic. Yan ang sabi ng Pangulo, siya ang author dapat ng foreign policy natin. So, susunod tayo sa kanya. Huwag tayong maging bastos. Dagdag pa niya, hindi rin anya sinang-ayunan ang ilang hakbang na maaring magpalala ng tensyon tulad ng paggawa ng caricature laban sa lider ng China. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.